Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan at ngayon ay pag-uusapan natin, no? Ito po nga masamang nangyari po, no, dito kay Attorney Harry Roque mga kababayan at talaga ng mga nagulantang, no, ang buong mundo at ang mga Pilipino, no, sa buong mundo mga kababayan, no? At nagulat din po, no? Maraming nagulat dito. Lalo na itong mga DDS mga kababayan. Talaga namang grabe, nagulat tayo, no, dito sa bagong pasok na balita na to mga kababayan. At nako, grabe po yung nangyari dito, no, kay Attorney Harry Roque mga kababayan. Okay, so yan ang ating alamin at pag-uusapan ngayon. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At shoutouts tayo sa mga bago natin subscribers dyan. Maraming salamat sa inyong suporta mga kababayan. Alright? So ating alamin mga kababayan, ito pong nangyaring matindi dito kay Attorney Harry Roque. Okay? Okay, so ito na mga kababayan. Let's go. We have already mentioned before through the Secretary and the Undersecretary Yusek Nikiti na magsusulat po tayo sa Government of Netherlands ni explain yung mga circumstances around this case. Makikipag-ugnayan ng Department of Justice sa Netherlands tungkol sa kasong kinakaharap ni dating presidential spokesperson Harry Roque para mapauwi ito sa bansa. Ako, yari na. Ito na mga kababayan. Mukhang dadamputin na siya ng Interpol doon mga kababayan. Harry Roque, umuwi ka na lang kasi dito sa Pilipinas. Bakit pa ayaw mo umuwi? Harapin mo na lang yung kaso mo dito, no? Kaysa naman nagtatago ka dyan. Ito ka na lang. Ito ay matapos na maglabas ng warrant of arrest ang Regional Trial Court Branch 118 ng Angeles City laban kay Attorney Roque, Cassandra Ong at 48 iba pa kaugnay ng kinakaharap nilang kasong Qualified Human Trafficking. Iniuugnay sila sa ilegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga na ni-raid noong isang taon kung saan nadiskubre ang iba't ibang ilegal na aktibidad gaya ng kidnapping, torture, sex trafficking, scamming at iba pa. Sabi ni Roque, panggigipit lang ang mga ginagawang ito ng pamahalaan sa kanya dahil siya ay isang kilalang supporter ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So ano naman kinalaman ng pagiging supporter mo kay Duterte doon sa kasong kinakaharap mo? Huwag mong gawing alibay yan. Huwag mong gawing dahilan yan. Huwag mong gawing palusot na yung pagiging supporters mo ni dating Pangulong Duterte. No? Diba? Para namang ang layo-layo niyan doon sa kaso mo. Si Panelo nga nandito sa Pilipinas, supporters ni Duterte, di ba? Oh, may ginawa ba sa kanyang gobyerno? Wala naman. Ang problema kasi masyado ka madaldal. So naniniwala po ako na itong kasong ito talaga ay paggigipit sa akin dahil sa aking political na paninindigan. Tuluyan na tong nabaliw mga kababayan. Aking walang tinag na pagsusuporta sa mga Duterte at naniniwala po ako na ito'y dahilan para magpalakas pa dito sa aking aplikasyon sa asylum dito po sa bansang Netherlands. Nagpapalakas ng loob mga kababayan. Sagot naman ng DOJ, hindi ito panggigipit kundi aksyong legal ng pamahalaan dahil napatunayan nila na mayroong prima facie evidence o sapat na basihan para kasuhan ng dating opisyal. Papaliwanag ho natin dyan na ito ay isang halimbawa ng prosecution at hindi persecution. At kitang-kita naman po yan sa ating mga actions. Hindi naman basta-basta namin to in-issue ng DOJ, no? Ang panel of prosecutors ay talagang nag-analyze sa ebidensya na sinumite ng ating mga law enforcements. Nakita naman po nila na umabot po sa ating threshold of evidence para mag-file ng case. Hindi ko talaga makita yung persecution dito kasi may talagang legitimate case. Ayon kay Attorney Roque, gagawin niya ang lahat ng remedies na naaayon sa batas para mapawalang bisa ang kanyang kasong Qualified Human Trafficking. Bakit hindi ka umuwi ng Pilipinas dito mo harapin yung kaso mo? Diba? Ba't nagtatago ka dyan? Ba't naghahanap ka ng asylum? Ba't nagsisik ka ng asylum dyan kung kaya mo naman palang harapin yung kaso mo? Ibig lang ba sabihin niya na meron kang itinatago at natatakot ka?
Ayon kay Asek Labano, maraming paraan para mapauwi sa bansa si Roque sa pamamagitan ng diplomatic channels, gaya ng direktang pakikipag-usap o dumaan sa iba't ibang international organization gaya ng Interpol. Pero hiling ng DOJ sa mga akusado, harapin na lamang nila sa korte dito sa Dapat. Pilipinas ang kanilang asunto. Samantala, posibleng maglabas ng hold departure order ang hukuman laban kay Cassandra Ong. Pero nasa kamay na ito ng prosekusyon kung hihilingin nila ito sa korte. Sa ngayon, hindi tiyak ng abogado ni Ong na si Attorney Ferdinand Topacio kung nasa bansa pa ang kanyang kliyente. Ryan Lac... Diba? Baka nagtatago na rin yan. Ito pa oh. May condition po yun. Hindi po yun statement na hindi ka pwedeng hulihin. Basta-basta, kung meron naman pong valid warrant of arrest at may kaso siyang dapat kaharapin, hindi po siya dapat magtago sa kanyang petition for asylum. Hindi pwedeng gawing sangkalan ni dating Palace spokesperson Attorney Harry Roque ang kanyang petition for asylum sa the Netherlands upang hindi maaresto. Pahayag ito ng Malacanang matapos sabihin ni Attorney Roque na hindi siya maaaring maipa-deport pabalik ng Pilipinas dahil may nakabinbin pa siyang request for political asylum. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, dapat munang patunayan ni Attorney Roque na isang harassment ang paglalabas ng warrant of arrest laban sa kanya. Siya po ang nagsampa ng kanyang petition for asylum. So dapat po para hindi po siya maaresto since may valid warrant of arrest na inisyo ang ating bansa, siya po ang dapat magpatunay na ang pagkuha sa kanya, gamit man ang Interpol or kooperasyon sa Interpol, siya magpatunay ang pagdala dito sa Pilipinas ay because of mere harassment. Pinabulaanan rin ng Malacanang na isang political persecution kay Roque ang paglalabas ng warrant of arrest. Yan po naman talaga ang kanyang magiging naratibo, kanyang depensa. Tama. Pero hindi po niya sinasagot ng mabuti kung nasaan nga ba yung mga dokumentong kanyang ipinangako Tama naman. sa House of Representatives at the time na nagkaroon po ng hearing sa Quadcom. Hindi po niya natutugunan yon at kung ano man yung mga sinasabing di umano hidden wealth niya ay hindi pa rin niya po natutugunan. So paano po kayo magkakaroon ng political persecution? Ayon naman sa Department of Justice, gaya ng pagtrato nila sa ibang mga kaso, gagawin nila ang lahat upang maibalik sa bansa ang dating palace official. We will treat this as any other case. So kung meron talagang akusado na wala sa bansa, we will exhaust all our remedies to get him back here into the country. Sa video message ni Attorney Roque na ipinost sa kanyang social media, iginiit niya na walang basihan ang inilabas na arrest warrant laban sa kanya. Wala. Naniniwala po ako na merong Malaki na tama nito mga babae. grave abuse of discretion dahil wala po talagang kahit anong ebidensya na nagpapakita na ako yung nag-recruit at ang pamamaraan ay sa paggamit ng dahas at para pagsamantalahan yung gawain ng tao. No? At wala rin kahit anong ebidensya na nagpapakita na ako po yung nakipagsapwatan sa aking kliyente. No? Nel Maribuho. Si Panelo na mismo nagsabi, di ba? No, meron kang merong inconsistencies doon sa sinabi mo doon sa hearing sa Kongreso eh. 'Di ba? So harapin mo na lang yung kaso mo rito, huwag ka magtago diyan. Ganun lang naman kadali. Gaano kahirap mga babayan para sa kanya no ang pumunta sa Netherlands kaysa bumalik dito sa Pilipinas. 'Di ba? So, ngayon, ang katwiran niya, mga kababayan, wala naman siyang ginagawa rito. Bakit nung nandito ka sa Pilipinas, hindi mo sinasabi yan? Di ba? Parang gano'n. Parang hindi ko narinig eh. Di ba? O kung wala ka talagang ginagawang masama, bakit nandiyan ka sa Netherlands at nag-seek ka ng asylum dyan? Bakit hindi ka bumalik sa Pilipinas at dito mo harapin yung mga kaso mo? Ganun lang naman kasimple yun eh. 'Di ba sabi nga ni ni Panelo, no, abogado ka naman eh. Alam mo 'yan, bakit hindi ka bumalik dito sa Pilipinas, harapin mo yung kaso mo. Oh. Dito mo ipaliwanag. Oh. So kung hindi kung matalo yung kaso no ng prosecutor sa iyo, so be it, natalo, 'di ba? O so ngayon ka magdadaldal. Oh. Harapin mo muna yung kaso mo, bumalik ka ng Pilipinas, yun ang pinaka-the best dyan, harapin mo yung kaso mo dito, huwag ka magtago dyan.
Okay, so kayo, payag ba kayo na hulihin na ito nga si Attorney Harry Roque, mga kababayan? I-comment nyo po dyan sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.